Ang Vice Presidente ng Taiwan ay nagbigay ng isang matinding mensahe laban sa China noong nakaraang linggo at nangako itong hindi kailanman ikokompromiso ang soberanya ng kanilang bansa at hindi rin nila aatrasan ang military pressure at mga ginagawang pananakot ng China sa isla. Ang naging komento ng Vice Presidente ng Taiwan na si Lai Ching-te ay maaari umanong maging dahilan upang magalit ang mga komunistang otoridad sa Beijing na kung saan ay patuloy na naninindigan na ang Taiwan ay bahagi ng China at wala umano itong karapatan na isulong ang isang malayang estado ayon sa mga eksperto. Sinabi ni Vice President Lai sa kanyang mga audience sa isang symposium na inorganisa ng isang political group na tinawag na Taiwan National Alliance na it is an undebatable fact that Taiwan is not subordinate to China. Sinabi rin ni Vice President Lai na no one but the 23 million people who live on this piece of land are entitled to the rights to decide the future of the nation at idinagdag nito na the two nations are not affiliated with each other. Mas pinatindi pa ng China ang pressure nito laban sa Taiwan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga military drills sa Taiwan Strait noong mga nakaraang linggo. Ang mga fighter jets ng PLA ay paulit-ulit na iligal na pumapasok sa loob ng airspace ng nasabing isla at sa katunayan noong nakaraang buwan namataan ng Taipei ang mahigit sa 20 mga aircraft na lumipad sa kanilang ADIZ. Kasabay nito, maraming mga Chinese officials ang naglabas ng mga pahayag na nagbabanta tungkol sa political status ng Taiwan. Samantala, noong nakaraang Martes naman, ang Vice Foreign Minister ng China na si Liu Cheng ay naglabas din ng isang matinding babala tungkol sa kalayaan ng nasabing isla. Sa isang pakikipanayam sa The Associated Press, iginiit ng ministro na ang China ay hindi kailanman papayagan na maging independent ang Taiwan, habang sinabi rin nito na ang national unification ay hindi na mapipigilan dahil bahagi ito ng tinatawag na historical process sa pagitan ng Taipei at Beijing. Ang tumataas na military pressure at mabangis na retorika ng China ay ang naging dahilan kung bakit lumakas ang mga haka-haka tungkol sa isang gagawing pag-atake ng People's Liberation Army sa Taiwan. Kamakailan lamang ay nagbigay ng babala ang isang nangungunang analista dahil maaari umanong gumamit ng puwersa ang Beijing upang mapasailalim muli ang bansang Taiwan sa pamumuno ng Komunistang Partido ng China. Ngunit sinabi ni Wang Yunfei na maaaring binabalak ng China na igiit ang pagkokontrol nito sa Taiwan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pagsalakay sa taong 2049 upang isabay ito sa ika-100 sentenaryo ng People's Republic. Sinabi niya sa Wenwepo
isang Hong Kong-based na pro-Beijing state-owned newspaper na the Communist Party of China made a solemn pledge to the Chinese people and the world that it will realize the great rejuvenation of the Chinese nation before the end of the century. Any great rejuvenation can only happen with unification, so the deadline for this historical process cannot exceed the middle of this century. Samantala, nangako ang Taiwan na bibili ito ng mas maraming long-range missiles mula sa Estados Unidos sa kabila ng pagdami ng mga ginagawang military activities ng China malapit sa nasabing isla. Iginiit ng Defense Ministry ng Taiwan na ang kanilang bansa ay kailangang bumili ng maraming military weapons upang mapigilan nito ang mga pagbabanta ng People's Liberation Army. Ipinaliwanag ni William Yang, isang correspondent ng DW News kay Barish Banerjee na isa ring host ng nasabing network, na ang tensyon ngayon sa South China Sea ay mataas, at sinabi rin niya na ang Taiwan ay gumagawa ng mga naaangkop na hakbang upang malabanan ang mga banta mula sa China, pati na rin ang pagsasaayos ng estratehiyang pangmilitar nito.